Paglikas ng mga residente matapos sumiklab ang bakbakan, naging kuta raw ng MILF ang barangay. Bakas pa hanggang sa ngayon ang mga engkwentro sa pagitan ng dalawang panig. Ang bunker na ito nakatiwangwang at tila nag-aabang pa rin sa kalaban. Ang ilang bahay, sinira ng putukan. Dito namin nakilala si Caris. May mapait siyang kwento pagbalik sa barangay. Pag dating namin dito, di ubos lahat. Itong sahig nyo, Yan, sira-sira kasi higdaan man nila. Ngayon, anong ibili namin? Kasi yung mga tanim ko, yung mga niyog, ubos man. Mahirap pang buhay namin dito kasi medyo critical pa rin. paano critical? Yung parang yung bago lang na barilan dito. Tapos yung mga tao dito takot pa maghanap buhay. Kayo ba dapat nadadamay dito sa kaguluhang ito? Hindi naman. Kasi wala naman sasabing kalaban o kami naninirahan lang kami dito ng tahimik. Wala na sa ngayon ang alingaw-ngaw ng mga nagliliparang bala. Bumabalik na raw ang sigla sa dating payapang barangay. Pero kung hanggang kailan, hindi nila alam. Wala man siguro sa lupa ito. Wala man sa religion ito. Kami ang mga sibilan kawawa. Mula rito sa Sultan Kudarat, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Balik tayo dito sa Metro Manila sa mga motorista, lalo na yung mga bibiyahe ngayong long weekend. Excuse me po. Pakinggan ninyo ito mabuti. Mamayang alas 10 ng gabi, sisimula na ang tinatawag na reblocking o yung pagsasaayo sa ilang kalsada sa Metro Manila, kabilang na ang ilang bahagi ng EDSA. Mula sa EDSA, Guadalupe, nakatutok live si John Consulta. John, kamusta dyan? Mike, ramdam nga ang sungit ng panahon sa Metro Manila dala ng bagyong Mina, pati tuloy daloy ng trapiko, apektado na, lalo na sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Nagkabuhol-buhol na ang trapiko sa bahaging ito ng EDSA, dulot ng malakas na ulan kanina. Kaya ang ilan, kanya-kanya naman ng labas ng payong at kapote. At dahil sa lakas ng hangin, ang ilan nasiraan pa ng payong. Ang malalakas na pag-ulan sa Metro Manila nitong nakaraang linggo, nagdulot ng matinding sira sa ilang kalsada. Kaya ang Department of Public Works and Highways, sisimulan na mamayang alas 10 ng gabi ang road reblocking o pag-asaayos ng kalsada sa 15 lugar sa Metro Manila. Isinabay raw ng DPWH ang road reblocking sa long weekend para hindi raw masyado makabala sa mga motorista. Kaya ang MMDA naghanda na sakaling lumala ang trapiko. Para doon sa mga approaches ng mga i-reblock ng DPWH, yung aming mga enforcers na naka-assign sa area, hahawakan nila ito para ma-inform yung mga motorists kung bakit medyo nagbabagal ang traffic, malayo pa lang doon sa construction site. Alam na nila na may reblocking na ginagawa ang DP. Kung meron pa silang alternate routes na kunyari makakakanan o makakakaliwa para hindi sila sumaksak doon sa ginagawa, magagawa nila. Kasama sa mga sasailalim sa reblocking ang mga lugar tulad ng EDSA northbound bago mag-Trinoma Mall, EDSA Ayala southbound, EDSA Ortigas malapit sa Corinthian, EDSA Magallanes northbound, pagaba ng Magallanes flyover, EDSA Balintawak, North Avenue sa harap ng Veterans Hospital, Commonwealth malapit sa Philcoa, eastbound at westbound, Commonwealth malapit sa Evergotesco, westbound, C3 sa Sergeant Rivera, R10, Espanya, Nagtahan flyover, Osmeña Highway, at Congressional Avenue sa pagitan ng Visayas at Mindanao Avenue. Pero sa MMDA, ang isang lane kada isang lugar lang ang isasara sa mga motorista. Tatagal ng 3 araw ang curing period ng reblocking. Kaya sa Martes ng umaga pa, inaasang bubuksan ang lahat ng mga lane na magre-reblock. Kaya payo ng MMDA sa mga mananatili sa Metro Manila. Yung mga hindi naman po importante yung lakad, mag-stay na lang muna sa pamilya. Ngayon, kung talaga hindi maiwasan, kung po pwede umiwas na sila doon sa pinagbabanggit ko na areas, mag-take na sila ng other routes kasi marami pa naman lang silang ruta na madadaanan. Para hindi na sila matraffic. Mike, huminto na nga pag-ulan dito sa ating kinatayuang lugar pero ramdam pa rin itong mabigat na daloy ng trapiko lalo na itong sa northbound lane ng EDSA patungo nga itong mga ilaw na kulay pula sa bahagi ng Quezon City, bumper to bumper ang sitwasyon. Samantalang sa kabilang lane naman, Mike, ay ganun rin ang sitwasyon. No? Talaga namang usad pagong ang naranasan ngayon ng ating mga motorista at inaasahan na mas lalo pang bibigat ang daloy ng trapiko sa oras na magsimula ang road reblocking mamayang alas 10 ng gabi. Mike? Maraming salamat, John Consulta. Tulong-tulong
Tumulong ang mga otoridad at residente sa isang barangay sa Sampaloc, Maynila sa pag-aksyon laban sa dengue. Isa po kasi ang kanilang barangay sa mga tinukoy na dengue hotspots. Nakatutok si Mark Zambrano. Kasama ang Barangay 527 Zone 52 sa Sampaloc, Manila sa listahan ng mga dengue hotspot ng Department of Health. Nagkaroon na raw kasi ng clustering sa lugar. Ibig sabihin, 3 hanggang 5 kaso ng dengue ang naitala sa loob ng 2 linggo. Kaya kanina, lalong pinaigting ng Manila City Health Sanitation at mga taga-barangay ang kampanya kontra dengue. Isa-isa nilang nilibot ang mga bahay habang nililinis ang mga kanal at paso na maaaring pamugaran ng lamok. Namigay rin sila ng mga information sheet at nagdikit ng mga poster tungkol sa dengue. Pero bukod sa mga karaniwang paglilinis ng paligid, inakit din nila mga bubong ng bahay at nilinis ang mga alulod. Ayon sa City Health Office, bukod sa mga paso at tapayan na katulad nito, ay kailangan ding inspeksyonin ang mga alulod ng bahay, lalong itong mga nasa bubungan, dahil maaring meron tubig sa loob nito na maaring pagpugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Mas pinagdikit-dikit namin yung strategy, no? Yung search and destroy, pero concentrate kami doon sa mga bubong, alulod. So, alam namin yung sa baba, ginagawa na eh. Pero ang nag-positive kami doon sa mga alulod. Talagang, kaya may nakita nyo may mga hagdanan kami. At ngayon naman darating na long weekend, ayon sa DOH, samantalahin mag-general cleaning. Bagaman tila may epekto naman daw ang tawa-tawa sa paggaling ng sakit na dengue, walang ibang panlaban dito kundi ang malinis na kapaligiran. Pero may paglilinaw ang DOH. It appears that tawa-tawa has some effect. Pinag-aaralan ng DOST to find out kung nasaan or ano doon sa chemical ng plant na yun, ang active ingredient. Kasabay nito, nilinaw kanina ng kalihim ang lumabas na report na may tinatawag na Ilocano strain ang dengue, na ang target daw ang mga maiitimang balat. Biruan yun. There's no such thing. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Isa ang Marikina City sa may pinakamababang bilang ng kaso ng dengue sa Metro Manila. Buong taon daw kasi nilang ipinatutupad ang kampanya kontra lamok, may outbreak man ng dengue o wala. Nakatutok si Cara David. Naka-knee-high socks, jogging pants o di kaya'y arm sleeves ang mga estudyante ng Marikina Elementary School kanina bilang bahagi ng Department of Health o DOH Synchronized Action to Fight Dengue. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Para po hindi makagat ng lamok at saka iwas dengue po. Ang Marikina ang isa sa may pinakamababang bilang ng dengue cases sa Metro Manila. 245 na kaso ng dengue lamang ang naitala sa buong lungsod mula Enero hanggang sa kasalukuyan. Ano ang kanilang sikreto? Ginawa na kasing kultura ng mga taga rito ang kampanya kontra lamok. All year round ang paglilinis sa mga eskwelahan at barangay, may dengue outbreak man o wala. As early as January pa lang ay nagsasagawa na kami ng mga pamamaraan kung paano natin mapapababa ang kaso ng dengue. No? Meron tayong mga continuous cleanup drive ng lahat ng mga barangays and also mga schools at iba private sectors natin ay nagtutulong-tulungan din upang ma-control natin to. Bukod sa paglilinis, nag-misting rin kanina sa mga silid-aralan. Kumpara sa fumigation na gumagamit ng usok kontra lamok, sa misting, droplets ang ginagamit. Mas epektibo raw ito sa indoor areas kasi kumakapit sa dingding at ilang kagamitan ang mist o droplets na may kemikal na kontra lamok. Kaya kahit tapos na ang misting, nananatili pa rin ang bisa nito sa buong silid. Pinalitan na rin ang mga screen ng bawat silid-aralan. Sa unang tingin, nakala mo karaniwang screen door lamang ito. Yung material na ginagamit sa kanya, parang yung ginagamit sa mga kulambo. Pero itong net na ito, na kung tawagin ay Oliset net, specially treated ito with chemicals, anti-dengue po. Dahil kapag dumikit dito yung lamok, agad daw itong mamamatay. Ayon sa pamunuan ng Marikina, hindi naman mahirap labanan ng dengue. Kung matututo tayong maghanda bago pa dumating ang sakuna. Everyday dito, clean up day. Dahil talagang aware sila na kailangan malinis ang kapaligiran natin para ma-prevent natin itong mga sakit na to. Cara David, nakatutok, 24 oras. Chika Minutes! Good evening mga kapuso, non-stop pa rin ang ating mainit na chikahan this Friday night. Si Grace Lee, naka one-on-one interview ang Korean heartthrob na si Kim Yoon-jung. At kohendayat na sikreto daw sa pagpapapayat ni Judy Ann Santos, effective nga ba talaga? Inalam ko yan.
Yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, lalaki na hit and run ng isang truck na basura. Sa bansang Peru, pagbagsak ng isang umano'y bulalakaw. Ayan oh, nakuna ng video. Tignan nyo yung aso na yan sa Pampanga, nagalapot bulilit din. Nakagol pa. At kikilalanin natin ang mga pambato ng Pilipinas sa World Junior Powerlifting Championship sa pagpapatulo ng 24 oras.